Dante, sinong grupo ito naghain ng petisyon at ano ang kanilang nirereklamo? Yes, Ella, ilang individual nga ang naghain ng petition for mandamo sa Korte Suprema kaninang umaga. Kabilang na rito si dating DICT Secretary Eliseo Rio at former COMELEC Commissioner Gas Lagman. Ayon sa mga ito, Ella, gusto lang nilang mag-issue ng temporary restraining order o TRO ang Korte para pigilin ang COMELEC, ang Smartmatic at gayon din ang tatlong telcos, ang Globe, Smart at Dito na burahin ang datos ng transmission ng resulta ng halalan noong May 9, 2022 national and local elections. Alinsunod kasi sa rules, maaari na itong burahin sa November 9, 2022. Pero sinabi ng mga ito na magbigay pa ng 6 na buwan na pataan bago ito burahin o i-preserve muna yung datos. Nais nilang ipaliwanag ng mga respondent kasama ang COMELEC kung paano o kung bakit sa loob lamang ng kalahating oras mula alas 7:30 hanggang alas 8 noong May 9, 2022 ay nakapag-transmit na umano agad ng 20 million na election results ang transmission server dahil hindi nila ito pangkaraniwan na napakabilis ng transmission. Medyo mabilis lang kasi yung nangyari na at 8:02, 20 million na yung nabilang. Parang medyo... First time sa history. Ang aming hinihiling lang dito, mapreserva yung mga transmission logs. Kasi baka i-delete na nila after 6 months eh. Ella, nais nga nilang maglabas ng kautusan ang Korte Suprema para ipag-utos ang preservation ng election results. Ayon naman sa COMELEC, welcome sa kanila ang petisyon dahil anumang protesta sa eleksyon ay may tamang paraan. Nakahanda din umano silang sumunod kung anuman ang ipag-uutos ng ating kataas-taasang hukuman. Yan ang ating balita mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento.